Alejandro's POV. Mainit ang ulo ni Alejandro nang maupo siya sa gilid ng kama. Wala siyang planong ipaalam pa kay Danica ang tunay niyang nararamdaman. Kahit kailan di siya nito pinagkatiwalaan. At nag-iisip pa siya ng ganon? Ano bang pagkakakilala nito sa kanya? Bigla niyang naisip si Alicia. Napailing siya. Hindi rin pala to nakatiis. Sinabi rin nito kay Danica ang mga plano nito. At naniniwala naman si Danica na siya ang may pakana ng planong yon. Masakit talaga sa ulo ang mga babae. Kaya nga hindi niya masisisi ang kanyang kakambal kung bakit allergic to sa babae. Yamot na pumasok siya ng banyo at nagtanggal ng suot. Saka tinapat ang sarili sa shower. Maya-may narinig niyang cellphone niya na tumutunog. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo sa pag-aakalang may kinalaman yon sa papa niya. Napahinga siya na malalim na makitang si Alicia ang tumatawag sa kanya. Di niya sana sasagutin nang bigla siya na guilty. Ganito pa ba ang isusukli niya sa pagmamahal na binibigyan nito sa kanya? Hello? Alejandro? Umiiyak ang tinig ng panimula nito. Lasing ka? Ani ang napatingin sa kanyang wristwatch. Nasaan ka? 2:00 na. Ani na marinig ang maingay na background nito. Nabobore ako sa bahay at naisipan kong lumabas. May kasama ka ba? Nag-aalalang tanong niya dito. Peste, iniwan na ako ng mga taong inaakala kong nandyan lamang para sa akin. Iniwan niya na ako, Alejandro. Umiiyak pang sabi nito sa kanya. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Never mind. Diyan ka na lang sa Danica mo. Masamang loob na sabi nito sa kanya. Alicia, I hate you, Alejandro. I hate you. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pero sa lip sagutin siya na wala na to sa ere. Nag-aalalang nagbihis siya. Ginising niya si Manang. Manang, pupuntahan ko lang si Alicia. Kayo na munang bahala dito. Sabi niya rito at saka nagmamadali nang umalis. Danica's POV. Naulinigan ni Danica ang boses ni Alejandro, kaya napalabas siya ng kwarto. Nakita niya si Manang Presi na may salas. Si Alejandro? Umalis po. Ganito kaaga? Pupuntahan raw niya si Alicia. Sagot ng matanda sa kanya. Gusto mo ba ng kape? Gagawa ako. Di na ako makakabalik sa pagtulog kaya magkakape na lang ako. Anito sa kanya. Salamat na lang po. Actually, papatulog pa lang po ako na marinig kong boses ni Alejandro. Sabi niya sa matanda. Alam niya kagaya niya wala pa ring tulog si Alejandro and yet, napakaaga naman itong pinuntahan ng girlfriend nito. Napakaswerte naman talaga ng babaeng iyon. Mahal na mahal to ni Alejandro. Matamlay na bumalik siya ng kwarto pero hindi na talaga siya nakatulog pa kahit pa ano ang gawin niya. Alejandro's POV. Pinuntahan ni Alejandro lahat ng posibleng tambay ni Alicia, ngunit hindi niya ito nakita. Naisip niya baka nakawin na to sa condominium kaya pinuntahan niya doon ang dalaga pero wala ito doon. Ilang beses itong tinatawagan sa phone nito pero naka-off na ang cellphone nito. Nag-aalala siya. Na mapagod sa paghanap dito, bumalik siya ng bahay. Laking gulat niya na makita niya doon si Alicia. Inaaway si Danica. Peste ka? Malandi kang babae. Ahas! Makati kang babae ka. Lasing na lasing pang sabi nito habang sinasabunutan si Danica. Mabuti dumating ka. Kanina ko pa inaawat yan pero ayaw pa awat. Salubong ni Manang sa kanya. Nilapitan niya si Alicia at tinila ito. Stop it, Alicia. There you are. Nakangising sabi ni Alicia habang namumungay ang mga mata sa sobrang kalasingan. Ito ba yung babaeng pinagpalit mo sa akin? Sita nito sa kanya at saka paispid na nilingon si Danica. Look at her. Akala mo ba hindi mo tayo pa mga babaeng bubuit, ha? Bigla siya nitong sinampal. Liar! Liar! Sabi nito sa kanya at saka biglang, Alejandro, ano pa bang kailangan kong gawin para mahalin mo akong muli, ha? Sabi nito at saka akmang sasabunutan si Danica, ngunit mabilis niyang nahawakan ng mga kamay nito. Danica, pumasok ka na sa kwarto mo, okay? Utos niya sa asawa at saka giniya si Alicia paupo. Manang, ipagtimpla niyo nga po ng kape si Alicia. Danica's POV. Napapalohang pumasok ng kwarto si Danica. Hindi niya alam kung ano na naman ang pinag-awayan ng dalawang yon. Pero naiiyak siya dahil babae rin siya. At alam niya kung gaano kasakit para kay Alicia na makitang may nabuntis sa ibang babae ang boyfriend nito. Kung tutuusin, hindi niya masisisi si Alicia kung nagalit man to ng husto sa kanya. Ngunit di naman niya ginustong ma-fall in love siya kay Alejandro. Kung siya lamang ang masusunod, hindi siya iibig dito.
pero hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso. Kung alam lang ni Alicia kung gaano kasakit para sa kanya na ibigan na isang lalaking iba naman ang iniibig. Lumabas ka diyang babae ka, magtuos tayo. Dinig niyang sigaw ni Alicia. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga. Na-stress siya sa ginagawang to ni Alicia. Kinalampag ito ang pinto ng kanyang kwarto. Di na siya nakapagtimpi pa at tumayo siya. Alejandro's POV. Alicia, ano ba? Stop it! Saway ni Alejandro sa dalaga. Alika na, ihatid na kita pa uwi. No, hindi ako uwi hanggat di ko nakakausap ng maayos ng babaeng yon. Sagot ni Alicia sa kanya. Gusto mong marinig ko mismo sa bibig mo kung sino sa aming dalawa ang totoong mahal mo? God, Alicia, hindi ba tapag-usapan na natin to? Ngunit parang walang narinig ang dalaga. Pinuntahan nito si Danica sa kwarto nito. Lumabas ka diyang babae ka. Magtutuos tayo. Sabi nito habang kinakalampag ang pintuan ng kwarto ni Danica. Binuhat na ni Alejandro si Alicia pero talagang nagwawala ito. Wala pa siyang tulog kahit napagod na rin siya sa pag-agwat dito. Buksan mo ang pinto. Harapin mo ako. Sigaw nito. Maya-maya bumukas ang pintuan ng kwarto ni Danica. Ano bang pagtutuusan natin? Tila palabang tanong nito. Si Alejandro? Sabi nitong tinignan siya. Sayong-sayo ng lalaking yan. Hindi ko siya aagamin sa'yo. Yung nangyari sa amin, nangyari lang yan dahil pareho kaming lasing. Pero kung inaakala mong nagkakandara pa ako sa lalaking yan, never. Anitong bahagyang napangawi nang muli siyang tingnan. Tsaka mabilis sinara ang pintuan. This time, hindi lang si Alicia nagpapantig sa inis kay Danica. Maging siya'y inis na rin dito. Bakit? Kala mo ba magkakandara pa rin ako sa'yo? Never. Ang dami-daming babae sa tabi-tabi. Hindi ko pagtsatsaga ng babaeng kagaya mo. Alicia, tayo na, iyahatid na kita. Ani ang binitbit na si Alicia palabas ng bahay. Pikon na pikon siya sa mga sinabi ni Danica sa kanya. Umiiyak si Danica habang nakasilip sa bintana ng kanyang kwarto. Mula doon nakikita niya sina Alicia at Alejandro. Sinakay ni Alejandro ang dalaga sa kotse nito, tsaka pinasibad na ang sasakyan. Isinara niya ang bintana at nahiga sa kama. Pirikit niya ang mata ngunit di niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bakit ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? Daddy, nakita mo ba kung ano nangyayari sa akin ngayon? Gusto ko magalit sa'yo, Dad. Hindi naman sana magugulo ng ganitong buhay ko kung hindi dahil sa inyo. Pero alam kong kasaranang magalit ako sa inyo. Sana tulungan niyo akong maayos ang gusot na to. Sana makita ko ng dahilan kung bakit ninyo ako pinilit na pakasal kay Alejandro. Alejandro's POV. Bakit mo ako ipagpapalit sa babaeng yon? Umiiyak na tanong ni Alicia habang pinagpapalo siya sa balikat. Hindi siya makasagot. Sa totoo lang, di rin kayang sagutin ang tanong na iyon dahil maging siya nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit. Mahal na mahal kita, Alejandro. Ginagawa kong lahat. Tinanggap kita ng buong buo sa kabila ng mga kasalanan mo. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Nagsumamong sabi nito sa kanya. Please, Alejandro, tayo na lang ulit. Hindi kita kayang pakawalan kahit ano gagawin ko. Basta magkabalikan na tayo. Mahal na mahal kita, Alejandro. Hindi kita kayang pakawalan. Awang-awa siya habang nakatingin sa dalaga. Nagulat siya nang lumonto sa harapan niya. Kahit once a week ka lang pumunta dito, promise hindi na ako magdedemand ng kahit ano. Once a week, masaya na ako. Ganyan kita kamahal, Alejandro. Please, Alicia. Sabi niyang pilitong pinatatayo. Stop this. Hindi mo deserve ang gagong kagaya ko. You deserve someone better. Pinahid niya ang mga luha nito. Saka ganiya to papasok sa kwarto nito. Magpahinga ka na, okay? Pwede bang wag kang umalis? Pakiusap ito. Mahal na mahal kita, Alejandro. Humihikbing sabi nito sa kanya. Magpahinga ka na. Sasamahan kita hanggang sa makatulog ka. Paniniyak niya dito. Nahiga si Alicia pero hindi inalis ang mga mata sa kanya. Huwag kang aalis. Huwag mo akong iiwan. Hindi ako aalis. Sasamahan kita ngayong gabi. Pagbibigay assurance niya dito. Salamat. Mahinang sabi nito sa kanya. Guilty siya sa lahat ng kagaguluhan at sakit na dinulot niya sa buhay ng dalaga. Gusto niya suntukin ang kanyang sarili. Napaka-childish niya para gamitin niya si Alicia sa galit na nadarama niya para kay River. Tama si River. Napaka-immature niya at napaka-selfish niya. Danica's POV. Pagkagising ni Danica, si Alejandro kagad ang hinanap niya. Ngunit napag-alaman niya kay Manang Presi na hindi na ito umuwi simula nang ihatid nito si Alicia.
Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang sinugod ni Alicia kagabi. Nag-away ba ang dalawang yon? Kumain lang siya naman sana sa tabi ng chocolate drink, saka muling nahiga dahil inaantok pa siya. 2 oras pa lang na itutulog niya. Ang tamlay-tamlay ng pakiramdam niya. Paano ba niya palalaki ng maayos ang bata kung ganito ang sitwasyon nila ni Alejandro? Di naman niya to po pwedeng ilayo sa ama nito. Pero ayaw din niyang palagi silang guguluhin ni Alicia gaya ngayon. Naalala niyang napag-usapan na ni Alejandro kagabi. Nagalit to sa kanya dahil pinaniwalaan niya ang sinabi sa kanya ni Alicia na angkin na ng mga to ang bata pagkapanganak niya. Bakit daw hindi siya nito pinagkakatiwalaan? Dapat ko ba siyang pagkatiwalaan? Alejandro's POV. Tulog pa si Alicia nang umalis si Alejandro at tumanan siya sa ospital para dalawin ang ama. Inabutan niya doon si Raver. Mahimbing na natutulog ang papa niya kaya tumabas siya na silid nito. Sinundan siya ni Raver. Alejandro, pwede ba tayo mag-usap? Naisip niya it's about time na mag-usap sila na hindi nag-aaway, kaya tumango siya. Sa isang coffee shop sa loob ng ospital sila nagtungo. Regarding Alicia, nag-aalala ako para sa kanya. Panimula ni Raver. I heard nakikipaghiwalay ka na sa kanya. Tumango siya. Tell me, kahit minsan ba minahal mo talaga siya? Or ginamit mo lang siya dahil sa galit mo sa akin? Tanong nito sa kanya. Di siya makasagot. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Minahal nga ba niyang talaga si Alicia? Napaismed si Raver. Sinasabi ko na nga ba? Napapailing na sabi nito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganyan katindi ang galit mo sa akin. Kung tutusin, hindi ba dapat ako magalit sa'yo? Dahil hindi ko rin alam kung ba't ako nagalit ng husto sa'yo. Siguro dahil sinisisi ko sa'yo ang mami mo sa pagkakasakit ni mama. Actually, nagsiselos ako dahil pakiramdam ko. Inaagaw mo sa amin si Papa. May lungkot sa tonong sabi niya. Yun pala, it's the other way around. Kami pala ang nangaagaw na atensyon ni Papa sa'yo. Wala naman pala kaming karapatan na magalit sa'yo. Halos paanas lang nasabi niya dito. Sa totoo lang, di ko na alam kung paano ko haharapin lahat ng away na nangyari sa atin. Siguro kailangan nating tuldukan ng kompetisyon nating to. Wala naman tayong dapat pag-awayan eh. Sabi ni Raver sa kanya. Tumango siya. Kapag naiisip niya lahat ng katarantaduhan niya kay Raver, hiyang-hiya siya. Napaka-immature nga niyang talaga. So, ibig bang sabihin nito, okay na tayo? Tanong nito sa kanya. Napangisi siya. Niyakap siya ni Raver at tinapik sa balikat. Pasensya na. Sabi niya dito. Pwede naman tayo mag-umpisa muli. Sagot ni Raver sa kanya at saka tinignan siya ng matiim. So, alam na ba ni Danica tungkol sa paghiwalay ninyo ni Alicia? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hindi ba deserve niyang malaman ko anong totoo? Hindi siya umimik. Mahal mo ba siya? Gusto ko munang makasigurado kung mahal ko nga siyang talaga. Baka kasi naaliw lang ako sa kanya. Baka nagkibit balikat siya. Baka paraning lang ako ngayon dahil magkakaanak na kami. Mainam ngang tiyakin mo muna ang feelings mo para kay Danica. Sinasabi ko sa ito bilang isa na katatandang kapatid. Kung hindi mo kaya ibigay yung kasigurudahan na yon, huwag mo siyang paasahin. This time, alam niyang tama talaga si Raver. Muli niyang niyakap ni Raver. Parang gusto niyang maliit ng mga sandaling iyon. Ang daming nasayang na panahon na dapat sana'y masaya sila na nagbabanding ni Raver sa halip na nag-aaway. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Tanong niya rito. Pwede pa naman ako makabawi sa'yo. Natawa ito. Oo naman. Para siyang nabunutan ng tinig sa dibdib. Siguro kapag okay ng pakiramdam ni Alicia, kailangan niya rin tong kausapin ng maayos para humingi siya ng sorry dito sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya. What's going on? Nagtatakang tanong ni Adam nang maabutan sa rin itong nagkatawanan. Namamalikmata lang ba ako? Hindi ka namamalikmata, Adam? Sabi ni Raver at tinapikto sa balikat. Maya-maya, niyakap din na mahigpit. Napangisi siya. Tama ang papa niya na sabihin nito na bigyan niya ng pagkakataon si Raver para makilala niyang tuloy nitong pagkatao. Bakit ba hindi ka agad niya na siya nakinig sa papa niya? Naguguluhan ako. Nalilito pa rin sabi ni Adam habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyong dalawa pero masaya akong okay na kayo. After all, isang pamilya lang tayo. I mean, kahit di mo kami tuloy nakadugo. Adam, malinaw ang sabi ni Papa. Mga anak niya kayo, ibig sabihin mga kapatid ko kayo, okay? Pagtatuwid dito ni Raver. Sa bagay, tsaka dapat maging proud ka. Mahirap pakaharap ng kapatid na ganitong kaganda, no? Sabi ni Adam.
Natawa na lang si River dito.